Mga inaanak, kung mahina ang loob mo, ibang video na lang ang panoorin. Dahil sa episode na to, papakita ko muna sa inyo ang mga pinaka-nakakatakot na bagay. Exhibit A. Etong mga ipapakita namin sa inyo ay galing sa totoong buhay. Hindi ito mga katahang isip lamang. At marami sa atin ay makaka-relate. Buwan-buwan dumarating yan. Yung may hawak nga ng camera umiiyak na Pero kung tutuusin, etong kuryente bill na to ay nasa 3,000 pesos lang. Medyo kaya pa. Medyo kaya pa ng konti. Exhibit B. Bill ng tubig. Lalo na kung meron kang kasama sa bahay na tuwing naliligo, hinahayaang tumapon yung tubig sa timba. Every time magsi-CR ako dito, naririnig ko. Lalo na kapag si George yung nagsi-CR. Exhibit C. Amlodipine, Metformin, Colchicine, Viagra. Maintenance mo na yun! Puti na lang ako mismo, 3 pa lang sa 4 na yan ang kailangan. Pangalan mo nakalagay! Ay! Nakakatakot talaga tong episode na to, pre. Exhibit D. Nakakatakot yan. Yung gusto mo lang lumabas sa lumabas magkape, magbabayad ka pa ng gas. Exhibit E. Hoy! Hoy! Yung baha ang nakakatakot dyan! Bakit may sumisigaw ng pangit? Lahat tayo apektado niyan. At nakakatakot talaga yan. Papakita ba natin? Di ba ma-demonetize tayo Hindi kasi ito talaga yung bagay na nakakatakot sa lahat. Ma-demonetize na kung sa ma-demonetize pero kailangan ko. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Bawal ang episode na to sa mahina ang loob. Si Baby, nag-chat. Usap tayo. Saan ka na? Pag uwi mo, wag ka munang aakyat. Mag-usap tayo. Saan ka na? Nag-iintay ako dito sa sala. Ang pinaka nakakatakot dyan. Nagtatype pa. Hindi pa siya tapos. Hindi pa siya tapos! Tignan mo naman yung baby mo. Balbasarado. At dahil baka hindi pa halata sa inyo, no? Halloween episode. Halloween. Kaya medyo mga nakakatakot, di ba? At iiwanan namin yan dyan. Yan yung decoration natin, pre. Yung iba, stockings na binabanat, parang gumukhang gagamba. Hindi nakakatakot yan. Etong mga to, lalo na to. Lalo na yan, ang pinaka nakakatakot. Sa pagdating sa pagkain, ano pa ba yung mga nakakatakot na bagay? Nung bata kasi ako, lumaki ako sa palengke. Bahay namin na yung likod ay katayan ng manok. So, hindi ako takot sa mga katay-katay na ganyan. Sa mga laman-laman loob. Yun yung lulutuin natin ngayon. Marami rin kasi nagre-request ito. Hindi mo na tayo pupunta dun sa mga sobrang complicated na laman loob. Ang mga laman loob na lulutuin natin ngayon ay basic, madali. Kasi ito yung magiging pundasyon nyo sa pagluto ng iba pang laman loob, pare. Simple lang yung mga recipes natin ngayon. Although medyo nakakatakot kasi yung mga laman loob natin ngayon, pare, sariwang-sariwa. Ia-harvest ko sa harap nila. And with that said, simulan na natin. Ikit ka, patay ka. Patay na ba ako? Hindi niyo ba ako papatayin? Ang gagawin niyo sa akin? Tatandaan mo, may utang ka sa amin. Kaya kailangan mong bayaran. Kasama po talaga sa proseso to. Kasama sa proseso to. Okay. Sige, good. Lumunok pa Buhay pa. Lumunok. So ngayon, eto muna ang gagamitin natin. Alam mo ba kung para saan ginagamit to? Intern ka dito. Kailangan mo matuto. Kailangan yan, ito yung pang-restart. Papasok mo ganyan, tapos iikot mo. Iikot mo pa ganyan. Tapos, uhugutin mo. Yes. Makapal ba? Fresh na fresh. Maraming salamat, Tita Dodi, dito. Buhay pa pala. Hoy! Patay ka na! Ito lang ang unang harvest natin. Papakita ko lang sa mga nanonood. Ito yung una. Meron tayong puso, tsaka baga. Sa tiyan kayo kumuha. Huwag ka nang kontra ka ng kontre! Di ba tapos? Kasi 3 putahe. Grabe. Naman diabetes to. Ito yung para sa pangalawang putahe natin. Meron tayo dito kasi ng baboy. Lapay. Pero alam mo ano malupit dito sa taong yan? Ang daming lapay. Tsaka atay, pare.
Last, ito pinakamabigat. Ito. Dami na natin nakuha dito. Mataba pa rin yung ano natin. Putang baho ah. Ah! Yeah! Meron tayo ditong atay. Ito kung tawagin nila ay libro, pare, kasi may mga pahina. Meron tayong isaw, merong bituka. Magkaiba daw apparently ang isaw at bituka, sabi nila. Tapos, meron tayong tuwalya. Tapos meron tayong random ano tawag dito? Bato. Bato ba to? Bato daw to, so meaning kidney. So, dahil na-harvest na natin, Alvin, please close up. Yung button balls, bitin eh. Hindi sakto sa isang putahe. O sige, sa'yo na lang. Tapon mo ba? Pasend na lang picture sa akin. Okay, luto na tayo. So, pag ako nagpapapaitan, minsan, kasi usually pagpapaitan, pulutan ng tropa, o mabilisan lang na ulam. So, mura-mura lang. Ang binibili ko laman loob, yung kung tawagin nila ay banle. Ano na yon? Ewan ko kung meron sa ibang palengke. No? Meron sa Balintawak nito. Pero basically, yun yung mga laman loob na nilinis nila, tapos pinarboil na nila ng konti. Luto na siya basically, pero matigas pa. Yun kasi yung paraan nila para hindi masira agad. Kasi mabilis masira ang mga laman loob di ba? Para dito sa episode na to, didiscuss natin lahat. So dahil doon, hindi ako masyadong pamilyar sa mga to, di ba? Kasi taga Maynila ako, hindi naman ako na-expose sa gumagawa talaga ng papaitan kapag nagkatay ng baka, tapos kailangan ma-utilize mo yung laman loob. Hindi. Dito kasi, dahil sa syudad nga ako na nakatira, nabibili ko na kung ano yung kailangan ko. Pero, iba, yung talagang authentic, kung ano yung laman loob, ilalagay mo lahat, di ba? And I think yun nga yung point kung bakit meron dish na papaitan Kasi ayaw nilang masayang ang kahit anong ingredient doon sa loob ng hayop. Dito sa gagawin natin, baka. Yung gagawin natin kasi yun yung pinakamadaling mabili. As ang gagamitin natin papait dito ay apdo, yun yung pangkaraniwan. Pero meron pang isang klase ng pampapait at inalukan ako nun. Yung yung kinain daw yung tiyan. Yung kinain ng baka to actually. Oo, pero meron din sa kambing nun. Yung kinain ng baka, hindi ko siya kinuha kasi hindi ako magmamarunong. Hindi ko alam paano gamitin yon. Tsaka baka masyadong strong. Pag nanonood ka ng mga palabas tulad ng Best Ever Food Review Show, mga ganyan, mga cooking, travel, ganyan, mapapansin mo na cultures across the world, ang ginagawa sa mga laman loob ay pinaghahalo-halo lang talaga. Talagang sabay-sabay ang kulo niyan. 'Di ba? Sabay-sabay ang kulo, tapos may sabaw lang siya. Ganon din ang papaitan, technically speaking. So sabi ko doon, kay Ami din, doon sa nagtitinda ng baka, sabi mo, bigyan niya tayo ng papaitan set. Lahat ng pwede ilagay sa papaitan. Malinis na lahat to at pinalinis ko rin naman talaga uli. Ito ay bituka ng baka. Lagay natin dyan. Ito daw yung isaw, magkaiba pa daw yung sa bituka. Lagyan natin yan sa tubig. Tapos ito yung libro kung tawagin nila. Minsan nakakain ko sa kare-kare to Natin yan sa tubig. Tapos, tuwalya. Yan. Tapos, atay. Etong atay, parang gusto ko siyang lutuin ng bukod. Kasi hindi naman ata ito palambutin Tapos eto, yung legal na, ito yung kidney. So, eto aamin ako. Ngayon ko lang talaga magagamit tong bagay na to. Hindi ako masyadong familiar dito. Sa kidney ng baboy, medyo. Sabi kasi doon, ibababa daw sa tubig na may suka. Pero kasi eto, pakukuluan din naman natin sa tubig na may suka. So I think okay lang din. So tanggalin na lang natin yung puti. So lagay na rin natin dito. Again hindi ako ganito magluto ng papaitan. Yung papaitan ko, umpisa pa lang nakachop na. Nakachop na yung mga laman loob nun. Tapos gigisahan ko, aromatics, pakukuluan, tapos yon. Pero yung mga papaitan kasi sa mga kainan, buo-buo yun Tapos saka i-chop parang sa tumbong, maraming asin. Ito ay pinakiskis ko rin ng asin yan nung pagkatapos i-harvest. Tapos marami ring suka. Pakuluin natin to ng mga around 1 oras para lang sure na malinis, 'di ba? Doon naman tayo sa next dish natin, pare. Ay, wait lang pala. Sige, mamaya na. Kalimutan ko pala ilagay ito, puso ng baka. Pusong ligaw. Pusong ligaw, oo, nandun Kaya naligaw Yung next naman natin, sino ba yung nagre-request nito? Yan, si Ian. Bopis. Yun! Sobrang tagal na. Medyo weird na dish to para sa akin Baga kasi to at wala namang ibang pinaggagamitan ng baga di ba? Bukod sa dos tres. Yung bopis, mainstay yan ng karinderya. Laging meron. Oo. Kasi ano yan mura kasi yan Di naman di mahirap lutuin pero marami kang chinachap dyan. Si Papa, nagbo-bopis yan dati pero medyo kakaiba yung bopis ni Papa. Meron tayong tubig din So, meron tayo ditong baga ng baboy. Baboy naman to. Meron nito, yung pinaka-esophagus. Hindi, ata, mas malalim pa ata ito Ito yung minsan nakakain mo sa bopis sa parang malutong, matigas na parang nababasag sa bibig mo. Oo, parang cartilage ng tenga. Hindi ko gusto tong part na to. So, mamaya, tatanggalin ko yan. Pero ang main talaga dyan ay etong baga. Oo. Yan, sa tubig. Lumulutang talaga yan, sir. Lumulutang talaga yung baga na yun. Wala tayong magagawa. Ganun talaga. Tapos, puso ng baboy.
Etong baga, medyo mabilis lang din naman lumambot yan. Pero ang kagandahan dyan sa baga, sa experience ko, doon sa restaurant kasi namin before, nag-serve kami ng, paborito kasi ito nung ng mga ilang partners ko doon. Meron kami sineserve na crispy na baga. So parang pinirito lang siya na baga. What I found dito sa baga, kahit ma-over mo yung kulo niya, hindi siya masyado nagbe-breakdown. Kasi ang karne may fibers yan buo siya ng fibers na kapag nalusaw na lahat ng tissue na kumakapit sa kanya, naghihibla-hibla. Ito hindi. Nagdi-deflate yan, pero hindi siya talaga nagiging durog. Alam mo, siguro pag sobrang tagal. Ngayon, ganun lang din. Lagyan natin ng asin na nakalutang lang sa taas. Tapos suka lang din. Etong kulo, hindi na natin to itatapon. Yang kulo na yan. Kasi, technically itatapon natin. Kasi hindi naman natin gagamitin yung yung sabaw sa pagluluto ng bopis itself. So, isang kulo lang to. Kapag lumambot siya, pwede natin idiretso yan sa bopis mismo. Ngayon, yung last natin, madalas niluluto ni Papa dati to, bachoy Tagalog. Ngayon, ang bachoy, yung lapas bachoy kung tawagin nila. Ano yun Tinan mo to Kakaiba to sa bachoy na alam natin. Yan yung bacho gagawin. Hindi. Ito yung hindi ginagawa ni Papa. Pero ito yung medyo authentic. Kasi itong sa atin, bachoy Tagalog. Ganda ang tawag ni Papa doon. Hindi ko alam kung gawa-gawa lang ba ni Papa yan. Pero hindi, actually, sinerch ko yan. Meron talaga. Laman, karne ng baboy, lapay, tapos dugo cubes. Tapos, meron siyang miswa. Yun yung pinaka-noodles niya, di ba? Masarap din to. Hindi nyo pa natatry. Napakasarap nito at saka madali lang din siya lutuin. So ngayon, marami tayong pakuluin. Di pa tayo sa kapila. Tapos doon tayo sa labas bachoy natin. Sorry, bachoy Tagalog pa. Simulan na natin tong bachoy Tagalog. Kasi ito yung I would say, mabilis. So tatlong karne to. Again, yung atay, which is huling-huli na natin ilalagay yan. Yung lapay, tsaka yung kasim. Magsimula tayo dito sa kasim. Who's there? Laman loob ho. Okay, sige. Ngayon, ito palang etong kasim, tinatanggalan ko ng balat. Tapos strips lang na ganyan. Ito ang version ng tatay ko. Kung mali para sa inyo to, puntahan niyo po siya sa kanyang kolumbaryo. Unti-unti lagay na agad natin yan, kahit ginawin. Ito ang ating napay. So ngayon, etong atay, hihiwain ko to, pero huling-huli kong ilalagay to. So itabi mo muna to sa rep, tapos mamaya kapag medyo paluto na, tsaka ko ilalagay. Kasi ang atay ng baboy, actually kahit anong atay naman talaga, na overcook, magaspang. Ayaw natin nun. We do not like that. Tapos meron pa yung dugo, pero again, huli na lang din yun. Pwede natin ilagay ang ating lapay. Uuwi ka na lapay pa. Medyo may browning na siya. Lagyan natin ng luya, pare. Luya na yung parang paborito ni Alvin, luya fries. Bawang. Tapos last, sibuyas. Siguro kalahati lang. Ang laki na ito Ang bachoy pa lang na natitikman ko, feeling ko medyo close sa authentic Yung kala Chef JP. Siguro for the lack of better term, pork mami na medyo manamis-namis. Sarap nun. Pero etong klase ng bachoy na to, ito yung kinalakhan namin ni Rani. Yan. Patis. Naamoy ko na. Tapos tubig. Pwede ka pa maglagay ng dahon ng laurel siguro dyan kung gusto mo. Wala namang problema, di ba? Ganto na yun Tapos mamaya, napapansin ko dun kay Papa, minsan nagiging grayish ng konti yan Siguro, hindi ko alam dahil ba sa nagbe-breakdown yung lapay or sa atay ba siguro. Iba-iba depende. Pero ito naintindihan ko na maraming may ayaw ng atay. Kung ayaw nyo lagyan ng atay to, feeling ko mag-work pa rin naman talaga siya. Naintindihan ko yan. Pero if you wanna give it a try, na magustuhan yung atay, gawin nyo yung gagawin namin mamaya, yung sa huli namin ilalagay para hindi masyadong grainy. Yun lang naman talaga yun, di ba? Palambutan na lang natin to, tapos, yan halos tapos na yun Mga halos isang oras na rin yan nakasalang. Mimpis-impis na yung iba. Actually, hindi siya mabaho. Amoy siyang papaitan na. Hindi, siguro kasi malinis na rin. Kasi in-expect ko dito medyo mabaho. Pero still, ilinisin pa rin natin to. Yan. Sabihin siguro ng iba, sayang yung lasa kapag ginawa mo yan. Kung yung lasa na yun, mabaho, ayoko rin naman nun, di ba? Babalawan natin to, tapos tapo na yung tubig na yan. Dito sa banlaw na to, ang point nito ay linisin pa siya further. Dahan-dahan Lalo yung mga... Mas makikita nyo naman yung mga kailangan yung linisin dyan di ba? Mga bituka, padaanan nyo uli ng tubig yan. So, pansin nyo, talagang umimpis lahat. Tignan mo, kasya na lang siya sa isang bowl na ganyan. So ngayon, bago ko ibalik doon, hihiwain ko na siya. Mas madali na kasing hiwain to Para lang, mas mabilis na yung luto niya. Kasi ito, lalo tong puso, ang kapal niyan di ba? Yan, mga ganyan-ganyan Honestly, pwede na natin itong hiwain ng maliliit talaga. Pwede na siguro ngayon Ganun na lang, para dire-diretso na tayo, isang palambutan na lang. Meron kasing mga papaitan, nakikita ko na hindi na ginigisa, kululan talaga. Pero ako gusto ko may pa rin, may gisa pa rin talaga. So ito na yung mga laman loob ng baka natin. Tapos yung atay, hiniwa ko na rin. Bakit? Kasi may nakonsulta ako. Sabi niya sa akin, sama mo na.
Isabay mo na sa pakulo. Kasi yung mga nagtitinda naman daw talaga ng papaitan, gawa na yan eh. Isang malaking kaldero eh. At hindi naman yan, sir, wait lang, lutuin ko lang po yung atay nyo. Chop-chop na lahat yun, sama-sama na yun, di ba? Ang sabi nga nila, ang papaitan, habang tumatagal ang gabi, lalo sumasarap yan. Di ba? So, ibig sabihin, nakakulo na talaga. Huwag tayo magmarunong. Nahihingi tayo ng tulong kasi hindi natin alam. Tika, napakaraming luya. Actually, mas marami ba dapat dito? Ako dati, sa 1 kilong karne, papaitan na banle ha, banle. So, ibig sabihin, medyo mas magaang na ng konti yon. Kalahating kilo ng luya nilalagay ko talaga. Ganyan para hindi mapili ni Alvin. Bawang, marami rin. Kasi, laman loob, baka isipin, aswang tayo. Ayaw natin nun. Lagay na natin itong mga to. So basically pala, ang nangyari dito, napunta rin tayo halos doon sa method ko ng papaitan. Kasi gumawa muna tayo ng sarili natin banli. Yan na yun eh. Lagay na natin. Parang nasa pestahan tayo, no? Oo. At least, check muna natin to kung medyo malambot na. Konti pa to. Kasi ang pinalalambutan na lang naman dito is yung karne itself eh. So kung gaano katagal pakuluan ng sinigang, baka mas mabilis to. Kasi karne nga to ng baboy, pero maliliit yung hiwa. Lagyan bango. Ganito yun. Ganito yung amoy ng papaitan ko. So nagisa na siya. Lagyan natin ng tubig. Ngayon, dahil nga hiniwa na namin siya, mas mabilis na to. Ang tansya ko kanina, kung buo-buo siya, mga 4-5 oras yun eh. Eto, dahil hiwa-hiwalay na siya, mabilis na lang yan. Ngayon, timplahan na natin ng konti, pero hindi pa sagad, kasi sabaw naman yan eh, maliliit naman yung karne. At saka maganda dyan, kapag abot sa'yo, ikaw magtitimpla. Yung abdo ba, ay pwede mo bang ilagay yun sa huli na itatrato mo siya na parang seasoning? Kung di ako nagkakamali, ito yung abdo. Ito mukhang puro to. Kasi merong mga iba, yung nakalagay sa bote ng mineral na medyo mas maputla dito. May tubig na, at gets ko naman yun. Wala namang problema kung may tubig yun o wala eh. Baka lang sumobra. Pero etong bagay na to, at least sa experience ko, pag nilagay mo sa rep yan, I don't recommend na i-follow nyo tong bagay na to. Sa experience ko, kapag nilagay mo yan sa rep ng ganyan lang, pero hindi nasisira. Ano nga na ba ng lasa ng mapait na napanis? Hindi ko alam. Ako, na-experience ko na dati, na pinapata ko siya as condiment sa huli. Pero again, hindi ko rin nire-recommend yun. Kung di ako nagkakamali, ganun din daw ginagawa. Okay lang daw yun, sabi ni Chef JR, o yun ba yung ginagawa niya? Kasi kung iisipin mo, kailangan ba siyang lutuin? Yes, katas ng hayop yan eh, di ba? Pero kung mainit naman yung sabaw mo, hindi ba maluluto na rin yun? Pero ako personally, dito, ganun yung gagawin ko. Maglalagay ako ng baseline na pait. Mataas yung requirement ko sa pait eh. Para masatisfy ako agad. So pakuluan lang natin to, mga 3 oras siguro, depende. Pre, buong gabi nga nakasalang yan, di ba? Malaking kaldero doon, mahinang apoy, tapos sandok na lang yung mga tao doon. So okay din, palambutan na lang natin yan, tapos check natin tong ating batchoy tagal. So chinek ko na to, yung laman, kasi, yung lapay naman kasi, mabilis na lumambot. Etong karne, ayan o, pwede na yan. Ngayon, ito yung ating dugo. Yung dugo na ilalagay ko yan, yung nag-gelatinize na. Tapos hindi naman maraming dugo yung kailangan talaga natin dito. Yan. So ngayon, wag muna nating haluin. Hintayin natin ang chance na magbuo-buo yung dugo. Kasi ayaw natin na umitim yung sabaw. Lagyan na natin yung miswa. Nako, Midi! Nako! Miswang gomang pula to. Hindi taling pula. Naalala ko kasi, pre, yung miswang taling pula na yon. Kapag tanggal mo niyan, may pula rin dyan. Humahawa siya. Ilang piraso kaya? Ang hirap tansyahin ng miswa, no? Ayan. So, simmer na lang natin ng konti dito, tapos pwede na yan, pare. Medyo umitim siya ng konti. Siguro mas maraming dugo kasi yung nailagay ko. Wala naman siguro problema no? Kasi ang dugo ay wala naman lasa, di ba? Ayan natin, dayan. Ay, yung amoy niya, pre, ganito yon. It is like this. Simpleng-simpleng ulam at medyo mura-mura lang din, di ba? Si Papa, hindi nagsasang yun. Pag si Papa bumili ng garnish, baka lagdatin yun. Ayan. Pero wait lang. Hindi na rin naman ako mapapagalitan ni Papa eh. Ating crispy garlic, di ba? Eto na. Ating batchoy Tagalog na mukha naman talaga napakasarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, suma ka muna. Konti lang. Yan pare, ang may nakalimutan tayong ilagay. Atay. Ayoko, sabi mo, ihuli mo. Hindi ko na nalagay. Lutuin na lang natin yan. The perfect bite pare. Alam mo ang kakaiba dito sa dish na to? Yung texture ng lapay. Maganda ang texture ng lapay. Ang texture ng lapay ay bouncy, hindi nadudurog sa bibig mo, hindi siya mataba. Mukha siyang atay kasi para may grain siya. Pero pag tinignan mo siya, ayan no, hindi siya buhangin, pre. Maganda texture nitong lapay na to at yun ang selling point. Pagandila. Wala siya masyadong katulad eh. Yung luya na yan, kakainin yan. Medyo dahan-dahan kayo sa dugo, lalo pag nasa sabaw, kasi sumasabog sa bibig yan.
Masarap. Ano yung Masarap. malambot? Parang gelatine. Dugo. Kalamansi, pre. Tsaka ano. May kalamansi ba tayo? Pagbigyan kasi totong. Patis. Ito, piga ko na. Pwede naman. Parang hiwalay. Wala na, patis. ito na eh. Ang bagal mo eh. Okay, no? Simpleng-simple lang din siya. Tsaka hindi siya komplikadong bagay. Kasi nga, palalambutin mo lang yung lapay. At ang higit sa lahat, pre, yung lapay, walang linis-linis. Alam mo yun, babalawan mo lang. Kung meron ka nakikitang mga sabit-sabit, baka pwede mong hugutin, hiwain. Pero hindi siya katulad ng isaw, na talagang meron ka pang lilinising matindi. Kailangan mo ng knowledge para gawin yung bagay. Ito, hindi na, pre. Goods na goods to. Ang sarap nito. Try nyo to. So, ngayon, pinapalambutan para man yung iba, magla-lunch muna kami. Cut mo muna. Ay, ang sarap ng kain namin. Okay na to. Ano ibig sabihin? Kakain ulit tayo, pare. Etong baga na ire, yan, konti lang siya. Okay? May kalambutan na rin siya. Pero okay lang yan kasi texture contrast yan eh. Yung baga kasi malambot talaga. Yung puso, medyo may katigasan ng konti. So, hihiwain natin to, pero mamaya na. Palalambutan na lang muna natin yan. Ngayon, kapag napalambot, papalamigin. Kapag napalamig nyo yan, halos tapos na igigisa na lang yan eh. Okay. Pinag-knock-knock na ba? Meron na, si Rani. Yung pa lang. Oh. Pwede naman. Pwede hatiin yung laman loob. Pwede. Knock-knock. Who's there? Laman loob. Laman loob who? Ikaw ang aking tanging laman na di loobo. Pilit na pilit yun para. O, sige na, pwede na yan. Sige, nak. Oy, who's there? Oh, laman loob who? Sa likod. Laman ng loob. Maganda yun, pre. Chop na natin to. Ang main talaga nito ay etong lungs, pare. Madali na siyang hiwain kasi ang lambot niya na nga. Pero yung kay Papa, naaalala ko dati yun. Yung bopis niya, ayaw din naman ni Papa nagchachap eh. Medyo tamad, malalaki. Huwag sana ganun kasi hindi siya maganda experience. Mas magandang medyo maliliit yung baga. Pero eto, tira mo, ganyan lang. Kasi may segmentation naman siya dyan, no? Ayan, para sibuyas. So hindi mo kailangang chopin ng sobrang liliit. Siwain lang din natin to na medyo kasi laki nung bopis. Nagtataka tuloy ako. Sa ibang bansa kaya, yung mga ganto-ganto, halimbawa sa Amerika, ano kaya ginagawa nila sa mga baga? Yung hotdog ba nila yun? O yan, prepare natin iba ingredients, tapos salang natin. Maraming iba't ibang version ng bopis. Yung iba may tomato sauce pa, may tomato paste. Ito, sa totoo lang, hindi ko naman din kasi talaga alam yung bopis ni Papa. Ang alam ko lang dyan, yung isang kakaibang ingredient na nilalagay niya, na mamaya ko na ipapakita sa inyo. Simula tayo sa mantika. Kasi pag sinabi mong bopis, minsan nga pre, yung dos tres tawag na iba doon, bopis eh. Bawang. Sibuyas. Lagay na natin yung ating baga at puso. Yung sa inyo, iyan manamis-namis. So, nilagyan ko ito ng konting tubig. Kasi ito, meron tayong atsuete dito. Ay, medyo ganito nga yun. Ito, naglalagay si Papa rito. Bell pepper. Yan. Tapos from here, pwede nating ilagay yung ingredient na hindi ko talaga sure kung nilalagay ng iba. Pero nilalagay ni Papa. Na in-spoil lang ni Rani kanina, pero pinakat ko yun. Ito yun. Magulat kami. I-reveal mo para magulat kami. Ito yun. Sabagay, sabi rin ni Ian, yung bopis na alam nila ay medyo may tamis. Pero kayo, kung gagawin nyo to, bilhin nyo yung crush. Lagay na natin to. D9. Yan. Tuyuin na lang natin to. Ah, ganyan ba yun? Tama? Tama? May konting basa-basa pero hindi siya masabaw masarsa. Timplahan na lang natin yan. Hot ice, Nor chicken powder, hindi nilalagay ni Papa. Sige, bultuhin niya na lang ako. Adjust nyo nila yung seasoning, tapos okay na yan. Pag nakita mo to, mukha naman talaga siyang bopis. At eto na pare, ang ating bopis, ang mukha naman talaga napakasarap. Pero pa natin malalaman kung masarap yan. Tikman na natin yan, pero dito slow muna kundi lang. Hindi ko alam pero eto ata unang beses ko magluto ng bopis. O, ayoko kasi Da Vinci chop eh. Pero hindi naman pala siya ganun kahirap i-chop. Kasi pag napalambot mo, madali lang naman. Yan pare, on the perfect bite. May kapirasong pinya. Napunta diretso sa lalamunan ko. Halos ganito yung bopis si Papa. Na hindi siya tinamad putulin yung pineapple tidbits. Kasi ang pangit nung ganong kalalaking tidbits sa bopis, pre. I mean, masarap ang pinya sa ulam, pininyang manok, di ba? Pero ano ganon? Na-realize ko lang na ang baga pala, well, pati yung puso na rin, na naman partikular na lasa talaga. Kaya nga sa yung dos tres, na ngayon sa 1-7 na ata, wala naman, ang lasa niya is yung masarap na suka. Malagkit yun eh, may tamis silang nilalagay doon sa prito eh. Kaya nasusunog yung mantika nun eh, feeling ko
Nop. Ano? Anto yun eh. Si Maylin ba nagluto ng bopis? Ganyan ba yung bopis si Maylin? Medyo. Kanino mas masarap? Pumunta ko ng nangyari. Ay, grabe. Sarap. Ganun kasarap. Para nga talagang, ngayon ako nakapagluto nito. Alam ko yung idea niya, gets ko yung theory niya, pero yung application, parang ngayon pa lang talaga. I urge you to try etong putahe na to. Ang puso at ang baga, yan yung mga laman loob na hindi naman dinadaanan ng EBS at kinain. So walang amoy yan. So kung ikaw ay medyo sensitive sa amoy ng mga laman loob, ano tinatawanan mo, sir? Sa isip ni Alvin eh. Naku, naglalagay tayo. Naku, buwangan na lang. Order akong papaitan, meron kayo? Ay, niluluto pa lang. Niluluto pa? Opo. Sige, hintayin ko. Ha? Sige, fine. Willing to wait. Okay. Medyo matagal ha. Medyo matagal siya. Etong papaitan natin, papaitang ano to, generous yan pre. Purong-purong karne. Pero pwede nyo pang sabawan yan. Ay teka, may nakalimutan akaw. Yung ating updaw. Ngayon, eto, hindi pa kilipat nga sa kabila. Kasi pinag-uusapan nga natin kanina, di ba? Iba-iba ang level ng gustong pait. So ngayon, dahil hindi rin ako sure kung yung updo ba ay pwede mong ilagay ng hilaw, pero ginagawa ko dati yon, huwag nyo na lang gayahin. So magluluto tayo ng konti, tapos nalagyan natin ng updo. Sa paasim, iba naglalagay ng nor sinigang mix, masarap yun, nakakain na ako nun. Yung iba, kalamansi. Kahit ano, kung ano meron kayo paasim. Yung iba, suka. May natikman na ako nun, hindi ko masyadong trip yun. Nalagay natin yan dyan. Hop, konti lang muna. Ito yung level ng pait na gusto ko. Lagyan natin ng laman sa taas. Pwede naman kayong mag-spring onions. Pre, yung mga ganyang klaseng serving ng papaitan, madalang ka makakita sa mga kainan ng ganyan kasi sobrang generous niyan. Yan. Crispy garlic. Ito lang meron kaming sili ngayon eh. Yun. Pero parang mabibitin ako sa anghang eh. Togarashi. Grabe. Japanese papaitan. Paitan na rin. Ito na, ang ating... Uy, malinis ba yan? Ay, sorry. Wala bang sabit yan? Wala sa Gusto ko lang ipakita to mga inaanak, ngipiyok pa ako. Ito ay ang aking magic attache cake. Oh. At kaya ako gustong ipakita sa inyo to, ito, pakita natin yung laman. Andiyan ang aking mga commander decks. Yan, pakita natin. Dito lalagyan ng tokens, lalagyan ng dice. Tapos meron tayong playmat dito na nakakabit. Pero pwede ring magpalagay dito ng nakaroll yung playmat, di ba? Pinagawa ko to kay Boxwood Manila. Si Boxwood Manila. Ano yan ha? Wala akong komisyon dito. Ano lang talagang gusto ko lang yung gawa niya. Gumagawa siya ng mga custom na kahon na ganyan sa kahit ano. Originally, ang ginagawa niya, yung mga lalagyan ng vinyl, pwedeng printed yan na maganda. Eto, hand-painted yan. Pwede ka magpa-custom kahit anong leather na gusto mo. Tapos pagdating dito, sa loob, kahit anong division din yan. Gumagawa siya lalagyan ng gitara, lalagyan ng relos, lalagyan ng kutsilyo, kahit ano. Pare, napakaganda yung pupunta ka sa yung local game store. Sino lalaban? Siguro pwede na sa inyo si Geist of Saint Trap. Pinakalo ng dalawang beses. Message ko lang siya. Again, wala akong komisyon dito, pre. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi napakaangas itong bagay na to. And mahilig ako sa mga custom. So kung meron kayong mga naiisip na gustong paglagyan ng kung anuman, pagawa kayo, ang lupit niyan. Tsaka mabait na tao yan. Paki, baka naman kupitan mo pa. Ano yun yan? Ha? Sige na. Eto na ang ating papaitan, pare, na mukha naman talaga napakasarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan! Kita mo yung mantika sa taas, dyan mo masasabing, yan na naman tayo eh, di ba? O sige na, bago tuloy, alam ko yung tunog niya. Yan na ang Comment of the Day! Sino ba yung comment na yan? Ang comment ng Mr. Chair, paki-ayos po sorry, yung, sorry ano, po, yung, Mr. yung Chair. mic. Huwag kang tumingin sa cellphone mo. Hindi, may ano po ako, may... Galing kay at Peter Pan 2575. Uy, Peter Pan! Ninong Rice questions are really commendable. Reminds me of Sean from Spicy Hot Ones. Uy, Hot Hope you Ones. guys can come out with vlogs like that with another twist. Grabe, napaka-appreciative ni Jericho based sa reactions niya sa kinain nila. Tsaka ang cool ng vibe. Yun lang. Ito yung galing sa collab natin with Sir Jericho. Sir Jericho Reyes. Ha? Yung sinasabi nila sa Hot Ones, malupit yun. Oo, nanonood ako ng Hot Ones dati. Para maikumpara sa kanya, it's such an honor. Hindi ko lang kaya yung ability niyang kumain ng ganong kaanghang. Kumakain ako maanghang pero hindi ganon, pre. Nga pala, gusto kong matikman yun. Meron silang hot sauce yun, yung last dab. Yun yung panghuli nila. At sabi nila napakaanghang daw. Kung pwede niyo kami matulungan kung saan makaka-order ng last dab, comment niyo sa baba, message niyo ako sa IG. Gusto ko lang tikman, di ba? And maraming salamat sa panonood mo, di ba? And si Sir Jericho Rosales, ay napakabait talaga. Tama. Legit legit yun.
Kung ano yung, hindi nyo kasi nakikita sa kung paano siya makitungo sa amin kapag nakakat. Tama. Sobrang down to earth, sobrang bait, sobrang bango, alam mo yun, Sobrang sarap. sobrang sarap. Hindi, mabait talaga, legit. Tsaka ano, ang sarap din kausap. Pwede tayong Pwede tumikim. na, sir. Okay, yung plastic na yan, sabi kasi nila, indicator daw yan. Ayun, parang nalulukot sa taas. Indicator daw yan na talagang napakatas mo yung dapat mong pakatasin. At least sa ramen, di ba? So dito, nagawa rin natin. And syempre, konti lang din yung tubig natin. Kasi pre, ito sabihin ko sa inyo konti sikreto lang. Pwede nyo pang tuyuin yan. Bukasan yung sabaw, i-rep nyo. Parang ang hirap magtago ng kaldero sa rep. Kinabukasan, pag nandiyan na yung mga bisita nyo, tubigan nyo uli, pre. Yung lasa niyan, hindi naman nag-evaporate. Nandyan lang. Pwede yun, pre. Promise, ginawa ko na yan. Sabaw muna. Kulang ng asin. Yan ang sinasabi ko. Pero mo naman yan, sahog na yan, par. The perfect bite. I mean, sa totoo lang, kahit ano naman, inuulam natin. Pero nga, ano ba siya? Mainly pulutan o mainly ulam? Sa mga inuman kasi, na medyo may budget ng konti, mga tito tsaka tatay na, pag may papaitan dyan, hinihigop yan habang humiinom eh. Di ba? George, alika nga dito. Si George pala, may exposure sa totoong papaitan sa probinsya. Ngayon, gusto ko lang patikim sa'yo to. May asim ba yung papaitan nyo doon? Wala. Yan, tikman mo. Mas mapait yun eh. Doon. Mas mapait yun. Hindi, kasi pwede nating dagdagan ng pait yan eh. Oo, Sa iba pa, anong naiba sa lasa? Yung lasa niya ito, mas concentrated siya. Kasi yung parang yung sabaw ka lang umin ko ng sabaw na mapait. Sabaw na mapait lang. Tapos may laman-laman na siya na ganyan. Ito kasi parang naghalo-halo na yung mga lasa nung ano. Sa bagay, gets ko naman. So, ibig mo sabihin, kunyari, dinamihan natin ng tubig yan. Ganon din yung lasa, halos? Magiging ganun yun. Okay. Sige na, dali mo na yan doon. Eto, yung mga yan, nakakatakot siya. Pero tandaan nyo, ang pagkain ng laman loob, medyo nakakatakot din. Lalo yung mga katulad ni Ian, dapat talagang matakot yan sa laman loob. Gouty boy yan, pre. Gouty boy yan. Oo, pre. Hindi man nakakatakot sobra to, masarap man siya. Ingat tayo. Dahan-dahan sa pagkain, di ba? Pare, I love you. Birthday ka. Birthday ko. Uwi ka maaga, bakit? Pare, takot ka! Ako takot. Gusto mo, i-kiss kita eh. Kamusta sa'yo? Hang. Tama yung anghang niya. May anghang siya. Dapat naman talaga kagat yung anghang. Hindi, tsaka pre, ang sarap nito kapag maulan-ulan, tapos maanghang, mainit, ganyan. Parang ngayon, maulan. I love you. Patapos na sana itong episode na to, kaso si Rima wala pang knock-knock. Ikaw! Anak na. Oh, Who's there? Laman loob. Naman loob ho. Actually, ang ganda nun! Lalaman loob, lalaman loob. Bawal yan. Ay! Who's there? Naman loob ho. Ganda nun. Eh, pagod na naman. Bukas na yung iba. Hindi, maanghangay papaitan! Knock-knock! Who's there? Laman loob. Laman loob. Sam Smith. One, two. Bukas na ulit. Akala nyo, ito lang ang Halloween episode natin. Meron pa. Mas matindi. Ito, Takutan legit lahat. na to. Legit to, pare. Nakakatakot to. Kung sila may Ed Kaluwag, tayo merong Ed Maluwag. Hintayin nyo yan, di ba? Sige na! Cut!